Master Jet, pakitanong lang po, how about babayaran ni teacher ang lahat ng utang niya over the counter? Ilang months bago mawala sa payslip? Okay, kapag nag-full payment ang isa pong borrower sa kanyang loan, be it GSIS o kaya ay PLI, pareho lang naman yon. Kapag nag-full payment po kayo, yung haba ng paghihintay ninyo kung kailan ma-delete yung existing na deduction ay nakadepende pa rin sa iba't ibang factors. Kapag may sarili po kayong anong tawag doon, yung PSU, yung gumagawa ng sahod ninyo, yung payroll unit ninyo, kapag may sarili kayong ganyan sa inyong division o kaya ay sa school for implementing schools, may sarili naman talaga silang PSU, mas mabilis kapag mayroon kayong sariling payroll na unit sa inyo pong division, kasi hindi na po mag-travel yung documents papunta sa regional office para lamang po ipapadelete yung deduction na nabayaran na ninyo in full. So mas madali po siya kapag mayroon kayong sariling payroll na unit sa inyo pong division. Pero assuming po na hindi o wala kayong existing na ganun, wala kayong PSU sa division po ninyo at nakasalalay kayo doon sa inyo pong regional office, so nakadepende din po sa kanila po yung kailan nila natanggap yung notice ng pag-delete ng inyo pong amortization from your salary. Kasi nga itong gumagawa ng sahod ay hindi naman po talaga nila agad na nalalaman na fully paid na yung isang loan, as long as unless kung mayroon silang access doon sa lending institution kung saan po tayo umutang. For PLIs ay kadalasan po patuloy lamang yung deduction, kasi nauubos yung oras nila doon sa mga bagong deductions na naman na ipapasok nila sa payroll, so wala na silang panahon para magtanong pa isa-isa sa mga bangko kung kumusta itong mga accounts na ito. So yung pag-delete nila ng certain amortization mula sa sahod ay nakadepende kung kailan nila matatanggap itong tinatawag natin na notice of deduction, notice of deletion of deduction. So isa po yung papel kung saan nakasaad po yung detalye ng amortizations na dapat mong i-delete dahil fully paid na. So lalagda po doon yung lending institution kung saan po nag-i-exist yung utang ngayon na nabayaran na. So lalagda po sila doon, so it means na pinapayagan nila yung DepEd na i-delete ang amortization na yon from the salary. So kapag nag-full payment tayo ay humingi po tayo ng notice of deletion of deduction. Tapos yung certificate of full payment po isalin nyo na rin po sa pag-request. Tapos sabayan nyo pa ng kopya ng resibo ng full payment at isubmit sa PSU. Kung nandun po sa region yung PSU ninyo, baka pwede po makiusap na lang sa inyo pong division office na sila po yung magbitbit nun papunta sa PSU para ma-delete yung deduction. Kung may sarili namang PSU kayo sa inyong division, so pwede po ninyong isubmit doon sa kanila o kaya ay idaan po ninyo sa inyo pong mga liaison officers o mga non-teaching personnel sa school para ma-submit doon sa PSU yung document na yon para the following month ay madi-delete na siya. So pero may deadline po tayo dyan. Sa pagkakaalam po natin is yung 5th day of the month, yun po yung deadline para sa paggawa ng sahod para sa buwan na yon. So if ever last week of September kayo nag full payment, nagpa-buyout ba kung ganun, full payment ng isang loan, yun pong deletion na yon na notice ay dapat masubmit by October 5, kasi kapag lalagpas po ng October 5 hindi na po nila makasali doon sa mga documents na iproseso for October salary, so doon na po siya sa November na so magre-reflect yung pagtanggal sa nabayaran na loan amortization. So yun po yung factor kaya po talaga advantage kapag mayroon pong sariling payroll services unit ang isa pong division, nang sa ganun ay hindi na po
maging dependent doon sa regional office, yun yung para sa pag-prepare ng inyo pong sahod. At the same time ay mas mabilis po yung pag-action na siya pong very beneficial para po sa mga empleyado. So yung sagot natin dito sa tanong na ito ay depende po. Depende dun sa factors na nabanggit po natin. Pwede magkaiba kasi no sa bawat division o bawat rehiyon. So kung hindi naman po nag-submit ng deletion ay tila matatagalan talaga at hindi talaga yan madidelete kaagad kapag wala pong deduction. Wala pong notice of deletion of deduction na matatanggap ang PSU po ninyo na siya pong gumagawa ng inyong sahod.